siya hindi po siya napapagod at talagang, yung motivation, pag-update at, wala po akong masabi bilang kaibigan. Kung hindi po ganyan siguro ay mababawasan yung aking energy. Kung hindi ganyang kasipag at katindi ang magtrabaho yung ating kaibigan si Kuchede, siguro tayo mababawasan ng energy. Pero habang sumisipag siya, ay ako wala akong masabi kundi, kailangan, tulungan ko rin siya na more na may energy siya at sabi ko nga sa kanya, hindi lang naman ako nakasubaybay sa'yo, kailangan meron din akong gawin na puwedeng, kung ikaw ang sinasabi ko sa iba, si Coach Ede yan ang nag-a-update, yan ang talagang, upline ko. Dapat si Coach Ede meron din makita sa akin na ini-explain din niya na si Stradane kasama ko yan. Hindi naman puwedeng, ikaw ang kuwan sa sarili mo Coach Ede 'di ba, pag ikaw nag-e-explain, 'di ba? Oo, Kailangan may mga teamwork, tao teamwork. na Kailangan ibang teamwork. oo, teamwork yan si Coach Anton. Ayan si Coach Anton ay sinabihan ko na pumasok, mabuti at nabasa niya. Malaking pagpapala at nandito siya. Ayan, bago ka magsimula i-shoutout muna natin yung ating kaibigan nasa Pilipinas, Coach Anton. Ang pinakamagandang lalaki sa ating, unit team at, makisig at talagang wala akong masabi. Coach Anton, ah, Teka, 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 asan na ba siya? Ayan, ah, ayan. Iko-call pumasok ko siya, lang eh. kasi naka-lock na, eh. Oo. Ay, napakapalad ni Ma'am Kure, kay Coach Anton. Napakapalad. Talagang mahusay talaga mambola 'to si Sir Danny. Magandang buhay po sa lahat at, Magandang buhay. ayan, oo. Sabi ko Good. nga, sana mabasa niya kasi hindi ko Oo. masyado ma-con si Coach Mamaya hingi tayo ng motivation kasi ito may yes, oo naman. secret agent natin ito, eh. Ito ay maraming alam 'to na hindi natin alam, eh. Oo. Ay, siyempre isa rin 'yun sa model natin at, nagpapalakas at hindi lang dito sa ating company siya, nagbibigay sa atin ng encouragement, pati sa ibang buhay 'no. Wala akong masabi sa kanya talagang, nakakatulong sa atin. Teka muna at, mag-kuwan din ako ng pakita rin ako. Baka may mga nagsasabi dito, yung si Sir Danny hindi ko alam kung anong hitsura niyan, eh. Kung yun ba'y Batanggenyo o Oo. Baka tinataguan mo kami kasi marami kang Corvette, eh. ay pakita Daming ko sa inyo. daming hahabol Oh, sa'yo niyan 'pag na-exchange na. oo. Ayan kung saan 'to 'no, kita niyo? Pakita rin kayo. Wait lang, kita niyo ba ako? Eto na, diyan. Kaya kaya Cam na ako, naka-ano naman ito, eh, tawag dito, okey na. Wait lang, yoga dedi spotlight pala yan. ito. Ayan, kita na, kita na. Ayan, okey. Si Coach Anton, sabi ko magandang lalaki, baka ang iba'y nasaan ba si Coach Anton? Baka Coach Anton, Co nakapagtulog na co yata, coach, Baka hindi, nakapantulog na 'yan, gabi na sa atin, eh. oo. oo, nakapantulog na ako. Oo nga. 'Di bale Hindi marinig na lang bale, natin yung okey. boses niya, masaya na tayo. Importante 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 Coach Anton masaya si Ma'am Connie katabi mo. Natatawa si Connie sa inyo, eh. Shoutout po Ma'am Connie. Sa susunod niya Coach Anton 'pag nag-exchange Masaya ka daw. ah, 'pag, ah, 'pag nagsimula na yung ating, exchange globally, si Ma'am Connie, ay siguradong iyan ang magpe-present na ano naman, tama ba? Tama, Ay, oo, Tama, sigurado 'yan. oo. tama. Kasi Oo. may mga Hmm. kinausap na ako na hinihintay laang na ilabas ang ating exchange, mag-i-start uli sila. Sabi niya, "Sir Danny, puwede ba mag-apply ulit na mag-present kami?" Okey naman, yun nga hinahanap namin, 'di ba? Meron Siyempre nga Oo. meron nga akong pinag-aalala bro, eh, may pinag-aalala ako. ano yun, O kasi taga Pangasinan din si Ma'am Connie, taga Pangasinan din ako ano? ay makukuha yung mga ka-classmate mo, Hindi, siya nasa Pilipinas siya nakabantay, ako nasa abroad, eh, paano tayo makakaporma sa Pangasinan? hindi. Eh, di dun ka na lang sa kalapit ng probinsya. Sabi Iba yung personal kasi na may meeting kaysa sa online, 'di ba? yes, Si Ma'am Ma'am ano, eh, maraming ginawang mga meeting 'yan, eh, nung puwede pang mag-offline noon, 'di ba? tama, si Ma'am Bet nga sabi ko, alam mo Ma'am Bet kung ikaw ay babalik at, magpe-present ka, ito na yung momento mo na para maging president ka. Kaya mo 'yan kasi
wala na tayong kalaban. Wala na tayong kalaban, 'di ba, sa Pilipinas, Coach Eddie, Coach Anton? Wala na kalaban. Hindi Ngayon na wala natin nang hindi na wala nang tayo masunod. hindi na aagawin ni na Ma'am Nora Nganoy yung ating mga kaibigan sa Pilipinas, ni na Ronnie. Hindi na mga aagaw mga 'yan kasi wala na nila silang account, tama ba? Mm. Wala na tayong kalaban na, mangunguha ng ating, yung mga kaibigan natin, hindi na makukuha ng mga 'yan. Oh, ngayon Mm. nasa pag Maliban lang doon sa mga pamilya, kung hindi naman na-block yung account, yun ang bubuhayin nila, eh di balita ko pati pamilya dala-dala, eh. 'Yun ang mm. problema, eh. Ah, Siya. Anyway bro, Ayan, mamaya natin okey. pag-usapan yan Coach ano, Anton, tayo ay pupunta na muna Coach sa ating Eddie, ano. sige, para masimulan na natin. Ayan, makinig po tayo, mag-stay po tayo at makinig at, i-update po ni Coach Eddie ang ating, bagong, kuwan po ano. O Salamat, okay salamat po. sa inyong So lahat. Thank you po. yan. So crowd morning po muli sa ating lahat ano at magandang gabi, magandang umaga ano sa Canada umaga pa lang sa kanila ngayon ano. Sa Pilipinas naman ay gabi na. Dito naman sa Italia ay hapon pa lang kung kaya ay hagip pa no, hindi pa naman ang Pilipinas hindi pa naman yung tulog talaga lahat kundi ano pa maaga-aga pa, gising-gising pa ng konti yung iba. So yun po napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon na ito kasi nga po ay merong ipinadala sa aking update ng ating isang president na sa Pilipinas kung kaya ay maganda na mapag-usapan natin ito dahil nga po ay pinaghahandaan natin ano ho, yung matagal na nating inaantay yung ating exchange ng ating Corbett. So yan, ginawa natin ng PowerPoint para po ay pwede kayong mag-screenshot ano kasi hindi pa po pinalabas ito sa ano sa leadership, baka sa Miyerkules siguro uulitin nila pero at least una na kayong makakaparinig nito kasi mga president pa lang po yung mga nakaparinig nito. Pero dahil kaibigan natin yung ibang mga president sa Pilipinas ay na-update din tayo nila ano. So yun po, muli ay mag-update po tayo ano. Tayo po ay Uniteam po, pinangalanan na po natin yung ating team na Uniteam. Dito po ay pinagsama-sama na po natin ng mga Pilipino community ano, kaya tinawag na Uniteam ano, wala na pong Team Europe, Team Trippers o iba pang mga team ano, kundi ay welcome po ang lahat ano, dahil ang gusto po namin ay tayo po yung unang makinabang kasi nga sayang naman yung pagiging pioneer natin ano sa C1 na tayo yung nauna 2019 kasama ng Africa kung hindi tayo yung unang makikinabang. Kung kaya lahat ay ginagawa namin ano ho, para kayo ay ma-update, para kayo ay maturuan kung ano yung mga gagawin natin sa mga susunod na araw, especially nga po pinaghahandaan natin yung launching ng ating Corbett. So sinishare namin yung mga kaalaman namin ano, motivation na rin na magparami kayo ng Corbett kasi yung Corbett yan po yung magbibigay sa atin ng kaginhawaan sa hinaharap kung alam natin kung paano natin siya gagamitin ano ho, yung ating Corbett at kung paano natin siya pararamin. So yan, magsi-share na screen na po tayo ano, para papasok na po tayo doon sa ating ginawang PowerPoint para po ay makita nyo rin po yung update po nung Friday po ito, meeting ng mga ano ho, ng mga president. Yan. Pasok lang tayo sa PowerPoint. Ayan. So ito po, nakikita nyo po, nakalagay po dito ano ho, C1 Web3 Ecosystem Update. Updated product launches and priorities and big picture. Ayan, yan po yung sinabi dito. Tatago ko lang itong akin. Dapat ito. Ayan, okay. Ayan. So sabi dito, why we updated the roadmap.
As the market shifts into a bullish phase, we are evolving with it. Ayan. So kung matatandaan niyo po na nagkaroon din po tayo ng delay, doon sa ating pong streaming, di ba? Dahil nga po ay mas pinaganda nila, Pinaganda nila in sense na instead na gumamit lamang po tayo ng layer 2 blockchain, ay ginawa na po nilang layer 3 blockchain, na kung saan instead na Ethereum or Arbitrum yung ating gagamitin as a gas fee, so ginawa nila yung layer 3 blockchain para po Corbit na rin po yung magiging gas transactions natin na nangyayari ngayon sa pag-i-stream at pag-i-stake natin ng ating mga token. Mamaya dadaanan natin para makita niyo po yung sinasabi ko pong gas transaction o yung transaction fee na sinasabi. So sabi dito, what changed? Roadmap refined based on launch dependencies, sabi dyan. Rising demand for trading utility, UNX exchange prioritize. Ayan. Then bridge and swap timeline adjusted for strategic technical reason. So ayan po yung reason for strategic technical reason. Yan po yung reason kasi nga po yung ating sanang bridge and swap ay mangyayari din ngayong second quarter. Di ba lagi naming pinupost na second quarter kasama ang June kasi nasa last month na po tayo ng second quarter, pero yan po yung paliwanag po diyan, So what remains the same? Ano daw po yung hindi na bago, yung the same pa rin po. Focus on usability, compliance, ang long-term value. Kita niyo po dyan, long-term value. Siyempre, aalagaan po nila yung value ng token natin na hindi tayo bumagsak. Yun po. Then, community first approach to token utility and access. Nakita niyo po, community first, di ba? Pina-prioritize nila ang C1 members na tayo po yung unang makagamit ng token at maka-access, di ba? Dahil nga po ang gusto nga po ng C1, dahil ito po ay startup token, kagaya ng Bitcoin dati, nakita yung Bitcoin na nagsimula lang po yan sa cents, ganun din po yung token natin, cents lang po nagsimula. Gusto nila na once na nag-launch na siya at bubulusok na po yung value, tayo ang unang makikinabang na mga member ng C1. Okay ho? Ayan. Next. Ayan. So sabi dito, CBIT current future utility and future utility. Current and future utility. Kasi may current na pong gamit yung CBIT natin ngayon through streaming nga po, and staking. So what we've already launched is the CBIT token plus phase 1 streaming. Ano ba itong phase 1 streaming na ito? Kasi nga po meron din po tayong phase 2 streaming na mangyayari na rin po nitong July. So yung phase 1 streaming, nangyari po yan noong April 10. Phase 1, yan po yung in-stream na po yung mga conversion ng mga CO rewards, loyalty points natin, yung mga nakabibili ng super power up, yan po. Then, may susunod po na phase 2 sa July 11 po yan, yun na po yung mga family transfer, yung mga napanalunan natin doon sa Metaverse, sa paglalaro sa Metaverse, at doon po sa monthly na competition. Meron po ako noon, mga yon, So mamaya titingnan din natin doon sa aking wallet para mas maintindihan nyo. Then token streaming second stage begins July 10. Yun po yung sinasabi ko na yung second stage, few days from now ay magsisimula na po yung second stage. Then wallets deployed on-chain activity, Corbit staking. Sabi dyan. Then coming up next, ito po yung itong coming up next na. So Corbit or CBIT, yan po yung ticker natin na makikita niya soon sa mga global exchange, CBIT, trading on UNX. Ano ba yung UNX? Yan po yung ating exchange na ilalans nga po this coming between July and August. Mamaya dadaanan din natin. Then Node NFT staking earn CBIT. So si Node NFT staking ay na-delay din ng konti. Bakit? Kasi nga po may natitira pa po kasi tayong 5% na node.
NFT na binebenta. Kung kaya yung mga hindi pa nakabili niyan ay bumili na kayo doon sa 5% na natitira kasi pag naubos na po yung supply na 2 million po maximum supply, hindi na po magbebenta. Sa market na kayo bibili, mahal na po yan. Wala pong magbebenta yan kasi mag-generate kasi yan ng passive income na CBIT din o Corbit din. Diba? Nakakabit yan, earn CBIT. Then premium wallet, lalabas din save on fees. So pag may premium wallet ka, ibig sabihin makakasave ka raw sa mga fees, sa mga bayad o kung ano man transaction na gagawin natin. Okay? So yan po yung paliwanag niyan. Then next, UNX Exchange, our top priority. O, nakita niyo na ha? Kasi supposed to be, sabay sana ang UNX Exchange at saka yung swap and bridge. Pero inuna nila si UNX Exchange as a top priority. Sabi dito, launching between July, August beta. At bago po siya mag-launch, ano sabi doon, 1 week before, aabisuhan na tayo doon sa launching niya. Kaya mag-abang-abang po kayo sa news. Kasi nga, di ba, nasa end of June na tayo, papasok na sa July, hindi natin alam kung July na, basta between July and August po, yung nakalagay dyan. Ano? Ito po yung malupit. Once na nag-launch na po yung exchange natin, yung ating Corbit token will be tradable in the top 10 crypto tokens. Grabe yon. Imagine nyo, top 10 crypto tokens sa buong mundo, pwede na siyang i-trade. Kaya ito po yung exciting part, mga kapatid. CBIT fully tradable. Nakita nyo ho? Maiti-trade na po yung token natin sa mga top 10. Grabe yun, Coach Danny. Ayan po yung exciting part. Then, meron po tayong 24/7 global support. Ibig sabihin, wala pong natutulog yan kahit na madaling araw, gabi, o anumang oras yan. Meron pong mga nakahanda na magbigay ng global support. Then, KYC compliant. Kaya po sinasabi po palagi ng company na dapat po ay KYC approved na po yung inyong mga ceiling wallet kasi yun po ay requirement po talaga yan. Doon sa pag-transfer natin ng CBIT doon sa ating UNX. Kagaya din po sa paggamit natin, halimbawa ginagamit natin si Binance. Di ba? Bago ka makagamit kay Binance, kailangan KYC approved ka. Ganon din po kay Bybit, kay Bitkip, lahat po yan. Dapat KYC po kayo approve bago po kayo makapag-trade. Then user focus and frictionless. Ayan. Anyway, papaliwanag din po naman uli ito nila sa pero mas maganda na nauna na kayong nakarinig nito bago pa man sa Mercoles kasi Mercoles sigurado uulitin nila ito. Then why UNX first? Bakit daw po mauuna yung ating UNX exchange? UNX po meaning po yan, you and the exchange. Yan po yung sabi ni Sir Rads noon. Put CBIT in a real market. Ayan, ilalagay na daw po yung ating Corbit sa real market. Sa totoo na, doon na sa tradable na siya. Tradable na siya na makikita ninyo na nakahilira doon sa top 10 crypto tokens na nakikita natin sa mga crypto wallet natin, di ba? Then sabi dito, boost trust, utility and access. Ayan, para daw ma-boost yung trust ng mga user o yung mga bibili pa sa kanya, at makikita yung utility at yung pag-access sa kanya, through the ceiling wallet, o UNX. Then enables everything that comes after farming, real world payments, crypto card. O, di ba? May crypto card din po tayong lalabas, mga kapatid. Kaya once na nasa exchange na siya, tradable na siya, lalabas na rin yung crypto card. Of course, pwede natin i-transfer sa card natin. Di pag nasa card na, pwede natin i-convert kung saang bansa man tayo sa currency na meron. Kagaya dito sa amin sa Italy, i-convert lang natin sa euro. Then pwede mo na siyang i-withdraw o ipambili. Ayan. Sino yung dyan bro nag-guhit? Pakicheck lang. Ayan, so yan po yung sinabi dyan tungkol sa ating UNX exchange. Okay, next. Ayan. Swap and bridge deferred with purpose. Diba, sabi ko nga sa inyo, supposed to be kasama ito sa second quarter, yung swap and bridge. Pero pinaliwanag din nila. Yes, we are pushing this and
DEX listing down the timeline. DEX listing, ibig sabihin, decentralized exchange listing. Ano ha? Bro, pakicheck nga kung sino yung gumaguhit. Wait lang po uulitin lang po natin yung ano kasi nga ay nakaka-distract po kasi yan pag ganyan. Coach, hindi, ilabas mo muna sabo, ilabas ulit. Ipasok ulit. Oo. Stop share, tapos balik mo ulit. Share it. Ganyan nga para matanggal siya. Oo. Wag po ninyong guguhitan mga kapatid, ano, paki-check bro kung sino yung gumuguhit kasi tatanggalin natin kasi ano, hindi ito ay seryosong usapan kasi ito. Hindi ito ano, baka mamaya ay ano yan, mga alam mo na kalaban. Ayaw nilang makita natin yung update, ano. So paki-check na lang kung sino yung gumuguhit at i-remove natin. Okay. But here's why it's the right call. Sabi diyan. Why we move it down? Bakit daw po i-move nila, ano? Kumbaga ay in-adjust nila yung timeline nito, ano, na supposed to be nga po ngayong second quarter, ano. High network fees equals costly for users. Okay? Mataas daw po yung network fee. Pag ito ay dinabas na, magiging mataas yung network fee, medyo mapapamahal tayong mga user sa paggamit sa kanya. Then outside our wallet, less protection. Ibig sabihin, outside sa wallet, o ibig sabihin, hindi nila mamomonitor. Hindi nila lang mamomonitor ng gusto. Baka nga po ay maraming ma-hack. Parang ganun po yan, pagkakapaliwanag. Not the smoothest experience yet. Sabi ganon. So, ibig sabihin dahil nga startup din ito ng ating ceiling chain ay ano po. Kaya renevise nila timeline November to December 2025. Okay lang po yan. Mahalaga, mauna na po yung ating exchange this coming July, August. Yun po yung inuna nila. Di ba? Pinaliwanag naman. Okay. Tuloy natin. Ayan. So nakalagay dito yung ating Node-NFT staking, 'di ba? Bro Danny, 'di ba? Inaantay rin natin ito. Sabay-sabay sana ito doon sa doon sa roadmap na unang pinakita nila. Sabay-sabay sana ngayong second quarter pero na-move din siya ng August. Ayan, nakita niyo po August. So quarter 3. So hindi na rin po naman matagal. Node-NFT staking take Node NFTs plus earn CBIT rewards. So yan po yung sinasabi ni Coach Danny kanina na habang meron pa po na nakukuhang Node NFT through the binibenta nilang ano nga po package ng na may Node at saka dito sa Shockwave na mayroon din kasamang Node, samantalahin po natin kasi nga po ang Node NFT po ay isang asset po iyan na mag-generate ng passive income upon staking. Kagaya po ng mga ini-stake po natin doon sa ating Planet IX na mga asset na nagkakaroon tayo ng passive income daily. So ganun din po si Node NFT. At take note po, limited lang po ang supply nito. 2 million lang po. At di ba narinig yung surplus kanina, less than 5% na lang ang natitira. So mga ilang araw lang po yan, ubos na po yan. Sa dami po ng mga bumibili, ano. Then sabi diyan, CBIT trading on UNX, CBIT to be listed and traded on UNX. Ayan, maliwanag na po ano nakalagay diyan. CBIT trading on UNX. So magti-trade na po tayo ng ating CBIT sa UNX. Ibig sabihin, pwede na siguro tayo mag-convert kasi yung trading kasi 'di ba pag clinic mo 'di ba yung ano bro yung halimbawa doon sa Bitkeep 'di ba pag clinic mo yung trade nag-ano tayo nagko-convert tayo parang ganoon ano. So antayin na lang po natin yung full ano po niyan pag operational na siya para makita natin kung ano ba kung pwede ba nating i-exchange yan to other na nakalagay naman po diyan ano ha sa top 10 crypto token na nakalagay diyan. Yan. Then, ito na po yung sinabi dyan.
between July or August nga po ay ilalunch na po as a beta launch. Ibig sabihin na sige, usually naman pag beta launch ay tinitignan nila kung ano yung although ilalunch na siya, pero siyempre may mga ano po yan, may mga konting adjustment na gagawin kung ano yung dapat idagdag, kagaya sa Metaverse, di ba Bro Danny? Tinatanong tayo palagi doon kung ano ba yung idadagdag, ano ba yung gagawin, at pinapakinggan po nila. So ganun din po yan. True beta launch kasi parang testing po yan, ay titignan nila kung ano yung pwedeng idagdag sa kanya, no? Pag nag full launch na siya na talaga, para nga po ay smooth po yung transaction. Yan po yung ibig kong sabihin dyan. Then nakalagay po dyan, spot exchange launch with the top 10 crypto. Top 10 crypto for trading. Nakita niya po, spot exchange launch. Ayan. So, yun po yung sinasabi ko kanina, i-exchange na po natin sa top 10 crypto. Halimbawa, kung makikita natin sa UNX si Bitcoin, then pwede natin i-exchange si CBIT sa Bitcoin. Pag makita natin si Ethereum, i-exchange natin kay Ethereum, kay USDT, kay USDC, kay Polygon, etc. Basta yung top 10 po na mga crypto. So yan po yung exciting part dahil marami siyang pagpapalitan. Hindi kagaya ng ating XT kasi, sa XT ay na-exchange lang natin through the Polygon network o yung dating Matic. Samantalang itong CBIT natin, top 10 crypto, pwede po natin siya i-exchange. Okay ha? Kaya yan po yung napakaganda na mangyayari. Then streaming stage 2, ito yung sasabi ko sa inyo, na sa July 11, magsisimula na po yung streaming stage 2 nung mga nakapag-transfer ng kanilang mga family Corbit. Nung inopen po yung transfer, na-transfer sa main account ninyo, yung po yung may stream, kasama nga po yung sinabi ko kanina na yung monthly competition, di ba? Kasama po yon. Then kasama po yung mga napanalunan din natin sa Metaverse. So yung tatlong po yon, ay magsisimula na rin po ng streaming sa July 11. Kaya madadagdag yan doon sa phase 1, stage 1 streaming natin. Kaya dadami po yung magiging daily natin. Daily na makukuha natin sa streaming. Okay? Then next. Ayan. So sa September, quarter 3, premium wallet. So ilalabas na rin po yung ating premium wallet. Upgrade to premium wallet. Free network fee on ceiling chain. Grabe yun bro. Free Free network fee on ceiling chain plus discount on any other fee. Aba. Upgrade to premium wallet fee. Ganyan, Coach Eddie, merong ibibenta silang package. Yan gagamitin. Then gagamitin ng package na yun. Hindi, ibig sabihin kasi nakalagay kasi dyan, free network fee. Ibig sabihin walang gas fee. Yung upgrade to premium I-upgrade mo yung wallet. May gagawin tayo. Sige, Hintayin natin yan. Antabayan na lang natin. By September po yan, by September. Then, ilalabas na po yung NFT library. Ito po yung tinatawag nating NFT marketplace. Kung matatanda nyo, di ba yung mga NFT rin tayo nakasama sa mga binili nating packets, di ba? Sa NFT packets, di ba? So yan, kasabay po niyan sa September po ilalabas na kasama ng premium wallet. Kumbaga hindi na nila pinagsabay-sabay bro step by step na, pero maganda at inuna itong UNX. Kasi yan naman ang inaantay ng karamihan talaga, yung UNX, yung exchange para humataw Kasi sa ngayon hindi pa humataw kasi wala pang resultang nakikita. Yun po yung disadvantage ng mga hindi nga po masyadong naniniwala sa company. Hindi kagaya natin, hindi pa man natin nakikita pero nakapagpundar na tayo, nakapagpundasyon na tayo, nakaipon na tayo ng mga asset natin na soon ay bubulusok po yung price. Kumbaga magiging sitting pretty na lang tayo. Mamaya papakita ko po sa inyo doon sa staking kung bakit namin sinasabi na magsisitting pretty na lang kami pag nagsimula na po yung yung pag-claim ng mga reward. Mamaya papakita ko sa inyo. Then September to October naman, quarter 3 to quarter 4 2025,
expanding selling chain for builders and developers. Ito na yung bro, yung network na sinasabi mo. Yan na, yan na. Ayan na. Nakita mo dito sa kanan, Mm. tokenizing payouts. Ayan na. Dito na maghahatawan. Yung mga walang Corbit dahil nga sila ay abangers. Abangers, to see is to believe, wala pang nangyayari, wala pang nakikitang exchange, dito na ho sila hahataw. Ano, yung mga hindi po nakahabol ng tinatawag nating multiplier, hindi po nakabili ng mga power bundle, hindi po nakabili. So dito na po sila hahataw para magkaroon sila ng Corbit kasi hindi sila papayag, especially yung mga top leaders natin na hindi pa naman nabablock ang account, na mga manager and above. Siyempre gusto rin nilang magkaroon ng Corbit habang mababa pa yung price, di ba? Kasi makikita na nila, kaya nga sinasabi ni Coach Danny, once na lumabas yung exchange, marami pong hindi makakatulog. Dalawa pong klase ang mga hindi makakatulog. Hindi makakatulog sa tuwa, yung maraming Corbit, at hindi makakatulog sa sama ng loob o panghihinayang yung mga hindi naniwala. Yan po, tatandaan niyo po yung sinabi ko. Dalawa po ang yung sinasabi kong yan. Mangyayari po yan. Mangyayari po yan. Okay? Tokenizing payouts. Ibig sabihin ay maaring Corbit na po. At sinabi naman po doon sa timeline na Corbit na po ang magiging payout natin. Hindi na po Bitcoin. Okay ho? Kaya marami po talang maghahatawan dito sa pag-i-expand ng selling chain para sa mga builders, sa mga networkers and developers. Ibig sabihin mga networkers po yan. Yung mga hahataw po yan. Tama? Okay. Yan po yung inaantay nila. Pero bro, medyo injetro na sila. Ibig sabihin medyo late na sila. Kasi nga tayo nagsimula, January pa tayo nagsimula sa streaming at staking ng mga power bundle natin. Dito pa lang sila hato sa September, lumiit na ng lumiit yung APR do sa staking. Kaya yun yung malaki nila panghihinayangan son. Pero kung magaling naman sila mga networker, okay lang yun. Kasi mabilis lang sila makapagparami ng token dahil nga yun na po yung Pero magiging ang payout. problema doon, Coach Ede, kung wala silang maipapakita, kung halimbawa, kasi Yun siyempre lang. pag nag-network ka, sabihin sa'yo ng mga kausap mo, "Sir, pakita mo nga sa akin yung ilan ng Corbit mo." Kung Yung result, 5,000 Corbit lang, halimbawa sasabihin, oh, "Bakit 5,000 Corbit lang ang meron sa'yo? Ay direktor yung ka. result. Manager 2-star ka, bakit 7,000 lang ang sa'yo?" Samantala, bakit yung iba naman ay coordinator 1, meron silang 80,000, 70,000. Anong nangyari? Yun ang malaking Yun question sa lang. kanila, 'di ba? Yun lang talaga ang magiging disadvantage dahil nga ay nagpahuli-huli sila gusto nila kasi ng resulta muna to see is to believe nga, 'di ba? Yung sinasabi ko sa iyo. Tayo, believe first and you will see. Baliktad kasi kami sing naniniwala sa C1, believe first and you will see. Sila po, to see is to believe. So may pagkakaiba po 'yon. Ang pinagkaibahan lang noon, Coach, sa ID, meron tayong mga limitation sa company. Katulad yung mga promotion, yung mga package natin, yung mga mechanics tungkol doon sa C1 rewards and loyalty points, wala na yon, 'di ba? May mga limitasyon. Hindi na yun pwede mo multiply. Katulad ng power up, kasi ang dami nagtatanong, "Sir, dati mayroong power up, nasaan na yon? Pwede kami makabili?" Wala na. Wala na po. Ang mabibili mo na mahal, almost 40,000, 10,000 Corbit. Maaring ibalik pa 'yun bro, pero lilit na nung token, Lilit 'di na ba? 'yon, lilit 'Di ba na. from 15,000 naging 10,000 na lang, 'di ba? Nung binalik, Oo. 'di ba? So baka bababaan pa yun kasi siyempre ibabase nila doon sa value na ng token Hindi naman pwedeng ganun pa rin karaming ibibigay kasi tumaas na yung value ng token natin. Okay Nataas, ha? nataas. Okay. So, sa summary po, yan po yung pinaka-summary ng updated timeline natin. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Makikita niyo po dyan na July, August, streaming stage 2 na mangyayari nga po yan sa July 11. Then, UNX beta launch. Yan, between July, August din po yan. Wala pa pong exact date pero sabi naman po, 1 week before ay sasabihin nila kung kailan. Between July, August. Then, sa August po, Node NFT staking, premium wallet. So, kailangan dito gising tayong lahat, bro?
Kasi nga 'di ba maraming nanghinayang na hindi sila nakasabay sa atin nung January nung binuksan yung staking Yes, ng oo. ating Corbit. So dapat lahat ng may total kailangan pag nakita natin yung news na itong araw na ito, yung staking na ng node ay kailangan gigisingin na natin lahat ng mga kakilala natin na may Corbit para hindi sila makatulog kagaya ni Ma'am Ellen nakatulog. Mm. Si Ma'am Ellen kinabukasan pa nag-staking bumaba na po yung APR So yan. Kasama din po ang premium wallet doon sa Node NFT staking. Then August to September naman, NFT library, yan nga po yung parang NFT marketplace na nakikita natin doon sa Planetix. So yan po yon. Then CB trading on UNX. Yan po yung iti-trade na siya, i-exchange na po siya doon nga po sa mga top 10 crypto token na nakita natin kanina. Then hindi ko nakuha lahat. Wait lang Ayan. Then sa number 4, September to October, expanding the ceiling chain to build products, then tokenizing the payouts. Yeah. Ayan. Yan na po yung sinasabi ko sa inyo na Ang alam ko diyan, Coach Eddie, may package diyan tayong bibilhin Diyan, build products, 'di ba? antayin na lang natin bro Hintayin na kasi lang natin, hintayin na lang natin, oo. baka ipaliwanag din sa Raj yan sa Merkulis kasi ito ay galing ayon lang to doon sa nalalaman natin kasi hindi tayo naka-attend doon sa meeting ng mga president pero siyempre nababasa naman natin yun nga lang ay may mga ibang May paliwanag pa yan na hindi natin limitasyon, alam tama. hindi natin Okay, di naintindihan. number 5, ito na po yung adjustment ng swap and bridge na supposed to be second quarter nga po, in-adjust po nila noong November to December. Sinasabi ko nga po okay lang yan kasi nga mauna naman po yung exchange. Ayan, dito siya July, August. O di ba layo? July, August, ito November, December. So swap and bridge in Silic wallet. Then decentralized exchange listing na po ng Corbit natin. Pag decentralized exchange po, ibig sabihin makikita na po natin yan sa mga major wallet. Kagaya nga po doon sa ating lagi binubuksan bro na CoinGecko, di ba? Makikita natin doon. CoinMarketCap, makikita na rin po natin doon. Makikita natin doon yung capital, yung transaction daily na So makikita na po natin pag lumabas na po yan sa DEX listing. Okay ha? Yan po yung mangyayari sa November, December. So, ayan, ito nga po. Ayan po yung mas malaki na picture po nung number 5 kanina. DEX listing layer 2. Layer 2 na ito bro. Oh, may layer 2 siya So, ibig sabihin may mauunang DEX listing layer 1. Baka yun nga po, baka yun na yung UNX layer 1 yon. Then swap and bridge in Ceiling wallet. At saka CEX listing tier 2 exchanges naman. Di ba nakikita mo dito mga part 2 na ito. Kumbaga, mauuna siyempre yung part 1. Yung isa layer kasi, 1. yung isa Coach Eddie, decentralized. Decentralized. Yung isa naman centralized. Hindi, central exchange listing central. Kasi pag central kasi bro, sa loob lang kasi yan ng ecosystem. Yung decentralized kasi sa labas na yan. Lahat na yan. Sa lahat na yan. So at least loob at labas ay exchange pa rin. Yeah, so mas nauna yung nasa labas. Yung sa labas. Kasi yung sa labas sa major token na siya i-exchange. Okay? Ayan, so yan po yung ating kabuuan ng ating update nung Friday na binigay sa atin, shinare sa atin, recorded naman daw po ito sabi doon. Pero alam ko uulitin ito sa Merkulis ulit. Tiyak yan, uulitin po yung nila ito. So we're here for the long game. Nakita niyo po diyan, long game, long term, pangmatagalan, hindi pang mabilis nakagaya ng mga salihan nating mga nauna. And we are building it together. Thank you for believing, holding and building alongside us. Let's see link the future. Ang galing Let's see link the future. Yung ceiling natin, nila dito, ginawa ng sentence. So yun po, napakaganda po ng ating update ngayon. Doon ako natuwa bro, doon sa
iti-trade siya sa top 10 crypto token. Imagine mo 'yon. Oo, Top 10 hindi lang doon sa dadalawa, sa tatatlo, top 10 'yun, ha. Oh, tingnan mo mamaya kung alin yung mga top 10 na token. Kasi ang Coach Eddie, ang Binance may sarili siyang, network, token at lahat ay naso-swap. 'Di ba sa Binance, naso-swap lahat 'yon kahit sa Oo, Bitcoin, oo. Ethereum. Kasama 'yun sa top 10 bro, Yes, sa oo. ano, Ang BNB, ang Binance, Bybit, gano'n din ang Bybit, 'di ba? Bybit, Oo, meron din, meron din. meron ding wallet, may token din. Ang Mm. ang Bitget na kung saan ka nabili ngayon, meron ding token 'yon, meron ding wallet, tama ba? Napapalit Meron din din. lahat 'yon, napalit. Ngayon, Oo. ang ating C-Link na wallet, yung UNX gano'n din, Oh, yun parehas. na yung Oo. kaparehas kasi ng mga Binance, ng mga Yes, yun parehas, Bybit, ng mga parehas. Bitkey, oo. Kasi itong Ang ceiling chain, iba kasi yan eh. Iba oo, yan, hindi centralized kasi yan. Sa loob lang yan ah, ng ating ecosystem. Pero yung UNX sa ano na po yon, kahiliran na nga yan ng mga Binance, Bitgame, Bybit, yes, oo. Coinbase, Ang Coin.ph. C-Link natin ay, yung C-Link, change na yun, 'di ba yung network na, Ah, network. Ang UX ay UNX naman wallet, globally wallet, wallet na siya, crypto wallet, magiging wallet tama. na siya. Ito Crypto yung wallet na. network, 'di ba kung mapupunta tayo doon sa Coach Eddie, punta ka doon sa yung C-Link wallet, nakalagay na mismo doon yung network natin, yung C-Link na 'yan. C-Link change na tayo. Mm. Oo, tapos yung UX na 'yan, UNX, katulad ng Binance 'yan. Oo, ganun na Oo, nga. Binance, Bybit, kasi Bitkey, diyan iso-swap. diyan yung swap, diyan yung swap. Swap, yung bridge diyan gagawin. Pero yung staking, separate yun, nasa Ceiling wallet Yes, natin yan. private kasi natin yung hindi kasi Oo. puwedeng i-public 'yon. Mm. 'Yun ang magpapalakas sa membro. Kung gusto mo mag-staking, mag-stake, pasok ka sa Crowd1, sa C1. Kasi Mm. do'n mo lang matatakbuhan 'yon, tama ba? Tama. Oo, kailangan Hindi magpa-member muna puwedeng sila, gawin 'yan, hindi puwedeng gawin sa magpa-member. labas 'yan. Magpa-member muna sila kagaya nung Pamembro ka halimbawa muna. lumabas na sa exchange yan, dun sa UNX walang staking dun. So Wala, ibig wala, sabihin yung mga wala. bibili ng Corbit ay compulsory na magpa-member muna sila ng Crowdon bago sila Yes, makapag-stake dun sa Ceiling mm. wallet natin. Kasi Kasi sarili yung natin. wallet, yung C1 wallet natin, naka-connect 'yon sa C1, details mo na Mm. 'di ba may account tayo sa Mm. C1. Mm. Hindi puwedeng mahiwalay 'yun, naka-link. Kung ikaw ay miyembro ng C1, puwede kang magkaroon ng C1 link wallet. Pero kung hindi, sorry, Mm. imposible magkaroon ka ng C1 link wallet kasi galing Mm. 'yun sa loob ng dashboard ng C1 company. Kaya ngayon, Oh, 'yun ang ating pambato na, gusto mo mag-stake, kaya lang kailangan mo member ka magpamembro. muna, magpapa-member, Magpamembro. Kaya nga yung network hindi nila puwedeng mabubuhay. matatanggihan, hindi nila puwedeng tanggihan. Mabubuhay Kasi talaga yung ipapakita mo network. kung kasi sila, huli sila, ipit sila, Papakitaan mo Mm. na ganito, meron kaming 30,000 Corvette na rewards. Mm. 20,000, 10,000 rewards. Gusto mo ng Mm. ganito? Kasi makikita mo diyan 50%, 40% ang, rewards sa income. Ngayon Mm. mag-iisip sila, gano'n kalaki? Gano'n kalaki? Yes. Yes, gano'n kalaki. Ito mismo ang nasa amin, papakita namin sa iyo. Ngayon, sasabihin nila, "Sige go, pasok kami." O ngayon, Mm. hindi naman natin puwedeng ilimitahan niya na, 100,000 ang Corvette nila kasi kung milyon pesos 'yan, "Ay sir, bibili ako ng ₱1,000,000 na Corvette, tulungan mo Mm. ako, i-stick ko sa loob." Sa mga Mm. millionaire, isang pitik lang 'yan, Coach Eddie, 'pag Oo. naniwala sila. Oo. Yes, Naku, oo. walang problema 'yan kahit At saka ang uminom pa sila. problema niyan, ang problema sa UNX kasi mag-aagawan sila sa UNX, bakit kamo naka-stick 80%, imagine mo naka-stick 80%, 20% lang yung kanilang pag-aagaw-agawan sa UNX na token, 'di ba? Mm.
Kung hindi pa naman tataas ang so bro, paggabi na sa Pilipinas, so Yes, oo. ayan, siguro pakinggan natin si Coach Anton, hingan Mm. natin na bago siya matulog. So yun po yan po yung updated na roadmap natin para po aware kayo at mapagandaan nyo po. Hindi na po yan matagal mga kapatid, yan po ay mangyayari na po yan, yung updated roadmap na yan. Okay Coach ha? Eddie, dadagdag ko lang bago magsalita si Coach Anton, lahat ng may mga tanong, i-type niyo po diyan. Kung hindi naman kayo magta-type, hintayin niyo po mamaya pagkatapos ni Coach Anton, pwede namin matalakay yung tanong ninyo. Yun lang. Okay po, okay po. Sige po. Meron pa po tayong susunod. Unahin lang sa atin si Coach Anton kasi nga ay matutulog na yan. Kasi mahalaga din po na maintindihan yung staking natin ngayon na habang malaki pa yung APR. Okay ha? Yan po yung susunod natin after ni Coach Anton. Okay po?